Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Musta mga kaibigan? Welcome sa Perf Talk. At ang guest natin ngayon for this month is none other than one of the Philippines' premier guitar players. Ang idol ng bayan, idol nating lahat, si Maestro Noel Mendez. Hello, Sir Noel. Kumusta? Okay naman kahit papano. Mahirap sabihin okay talaga. Well, considering yung sitwasyon natin ngayon, we just do the best we can, di ba? Exactly. Okay, ang Perf Talk ay ginawa ko to para magbigay insight sa ating mga gitarista kasi hindi available tong info na to kahit saan eh. Wala naman tayong guitar magazines, wala tayong in-depth interviews. Usually mga interviews na binibigay natin medyo mababaw lang eh. Hindi yung nagda-dive deep sa background natin tsaka sa ating mga creative process, sa mga insights ganun. So yun yung ibibigay natin sa ating mga manonood ngayon. Okay. So let's see. Surely. So simula tayo sa very beginning. Paano ka nagsimula mag-gitara? Age 9 ba yun? Bumili ang airpot ko ng acoustic guitar at saka isang Tony Motola na booklet, gano'n. Tapos, di uwi siya, no? May dala siya ng gano'n. Sabi ko, uy, daddy, kanina yan. Sa'yo. Pero hindi ko mahawak-hawakan. Siya yung nag-aaral, pare. So yung gano'n. So, then, medyo alam na niya yung kanya mga... Malaman niya, pinasa na niya sa akin yun. And then, meron akong guitar teacher nung si Kape Ping sa Batangas. Mga gano'n din, mga... Mga ganon. And then, wala na. I completely stopped playing. Wala ng gana. And then, nung high school, meron akong mga barkada na mga jingle-jingle. So, tira ulit. Mga tropan chicks, di ba? So, chick magnet yung gitara eh. So, tropa. And then, wala rin. Ganun-ganun lang. And then, nung first year college ako sa dorm sa Kalayaan, nakilala ko si Bobby Miranda, ano ba yan? Rizal Underground siya, di ba? Si Bobby Miranda. Inintroduce niya ako sa Pinoy rock, pare. So, doon ko nalaman sila Wally Gonzales. Nag-jam-jam sa kwarto namin. And then, tumigil akong pag-aaral ng college. Tapos umuwi ulit ako ng Batangas, tambay. And then, saka tatambay sa tindahan, inuman, may nakakita sa akin na uy, wala akong gitarista. Pwede ka ba sa Sabi ko, wala akong gitara. Wala pa akong electric nun. Paggamit ng gitara. So, yun. So, tumugtog ako nung 18 ako. Yun medyo naging serious na nagsisisipra na ako ng mga Boston, George Benson, and yung mga gano'n, yung mga reason, affirmation. So, medyo nahilig ako magsisifra. And then tapos nung sabi ko, 18 na ako, sabi ko, teka, kung gusto ko talagang maging gitarista, balik akong college. So, nag-aaral ako sa Yamaha School of Music. Once a week lang, pupunta ako Manila, tapos tatambay ako dun sa may Sampaloc, kung ano-ano mga ginagawa namin. Mga sirup-sirup dyan. Mga kung ano-ano. Tapos manonood kaming concert. Tapos, and then, sabi ko, pwede na siguro ako mag-aral, bumalik na UP para mag-music naman this time. So, para matuto akong bumasa, nag-aral ako ng UP Extension. And then, pumasok na ako sa DCPMA nila, yung Performing Music Arts
program ng music. So, and then tas nagkabanda na. Siguro nagkabanda ako, naging siguro mga 18, 19. All that in a span of a year or two. Mabilis ang panahon ng music eh. Nakapwesto na ako nun sa Regent, tapos kami nila Sok, ano pa ba? Yun na, nagseryoso na, pero hindi ko rin tinapos ang music kasi napatrabaho, pag-asawa, tapos napabiyahe. Tapos, from then till now, nakaka-discover pa ako sa sarili ko ng mga music, guitar na natatago sa, yung mga na-gather mo ng information nung una pa. Tapos ngayon, bumabalik-balik lahat ng pinag-research mo from pinapakinggan ko noon, mga Carlton, Metheny, tsaka siyempre nung nauso yung mga VHS, mga instructional ng music, MI. Hot Licks. Oo, Hot Licks, pare, from Gambale to minsan may mga Henderson na hindi ko maintindihan. Gambale, meron din akong napanood ko si Malmsteen, putsa, isang silip lang na ka na nakagad yun, putsa, pwede pala yung mga ganon, grabe. And then, yun na, lahat one inspiration to another, to finally matanda na ako, naisip ko, matagal na ako bumitaw makinig. Hindi na ako nagkikinig kasi madali ako mahawa. Nung narinig ko si Steve Morse, ginawa ko yung aking pyesa na hindi ko tugtugin kahit kailan yan eh. Kasi nadidiri ako sa sarili ko kasi tunog na tunog niya. Yung sa Night of the Guitars ba yan? Magkasama ba tayo doon, man? Night of the Guitar. Oh, yung Jack. RJ ba yan? Hindi live. Recording siya. Oo. And hindi ako nakasali doon. Kayo nila Francis Reyes yun eh. Sila Mike Elgar. Jack Rufo. Sila Chuck. Jack Rufo. Jack Rufo. Hindi ako nakasali doon. Hindi ka ba kasama doon? Anyway. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Masyadong tunog Steve Morse yung ginawa ko. Sabi ko, ayoko tugtugin to. Jajahe ko. So ngayon, for the last 10 years, pinipilit kong gumawa ng sarili ko. From mga songs na may kanta, makakanta-kanta rin ako, parang folksy style na gano'n. And then, lately, pure instrumental gumagawa ako. Pangalawang project itong lalabas ngayon. Yung marami akong guests. Nung sa simula, kasi sinasabi mo, Sipra lang lagi. Yung skill na yun ba, madali dumating sa'yo yun? Or parang may instinct ka para siyang sakit. Alam mo yun, para siyang virus eh. When you catch it, wala ka na magawa eh. Para kang you get hooked on, pag nasipra mo si Carlton dati, yung mga ganon. Hindi ka. Pag nasipra mo, tapos sinasabayan mo, tutuwa ka, may kaligayahan. Uy, nasipra ko to. So, you move on to the next. Yun ang masarap sa pagigitara. Hindi mo napapansin yung hirap ng pag-asenso mo. Ini-enjoy mo bawat stage bawat phase ng iyong development. I mean, that's as far as I'm concerned. And maybe ikaw lahat. Minsan frustrating din kasi parang hindi ka umuurong. Madaming frustrating kunwari Holdsworth. Ay, oo. Frustrating eh. So, iniisip ko, teka, hindi ko na ito pagpipilitan. Anyway, hindi naman malapit sa puso ko eh, na-outan ako eh. Baduy. Gusto ko yung may pop sense palagi. Gusto ko yung madaling lunukin ng kahit sino. I see. Diba? Yung madaling i-absorb. Yan. Nice. Kasi nung nagsimula ako, yun ang pinakamahina sa akin, Sipra. For the longest time, hindi ko ma-figure out kung paano nasisipra ng ibang tao yung naririnig nila. Ako hindi ko naririnig yun eh. So, ang naging paraan ko is, inaral ko yung theory para pag alam ko na yung tunog sa inaral ko, nare-recognize ko pag narinig ko ulit. Ganon. Ako din, meron din akong face na ganyan. Kasi after the Sipra, hindi ko naman nagagamit masyado sa pangsarili ko. Although nagagamit ko rin kasi may visual
aid tayo ng geometric forms na nakikita natin sa kamay, di ba? Pero nung umabot na sa mga hindi geometric, mga skala na hindi mo kilala. Ako hindi ko kilala. Matagal kong hindi ko siya kilala. Nung nalaman ko lang, kung kailangan ko i-memorize to. So balik ako mag-memorize ng mga, for example, ng diminished and diminished applications. Medyo hindi makilala sa tenga. Hindi mo siya makilala, di ba? Ako, pero ngayon, medyo nararamdaman ko, alam kong, oops, yung medyo pag may triad ako naririnig na hindi pasok, pero pasok. Sabi ko, diminished yan. Parang yung mga major triads within the melodic minor. Oh, tama. Mga ganun. Half whole, major triad sa half whole scale pala, sorry. Actually, yan, ang description ko diyan, ang tawag ko diyan ay I think tritone siya. Yeah, tritone. Major triads pareho pero tritone apart. So uulit na sa susunod, isa lang. And then back to octave higher lang. Yeah. Pero yung for example, itong example ng A7 and then instead of A7, it's an E flat over A. Yan, diminished application. F sharp over A pa rin. C over A. Okay, parang masarap pakinggan na iba. Pag ginamit mo sa sa tenga na hindi acquainted sa sound na yon, na sila, parang may bumubukang parang may diba? Parang yung nakikita nila madilim tas biglang naiilawan. Oo, di ba? So ganun. So nung madiscover ko yon, can you imagine what will happen if you use the scales naman nun for a yung gamitin mo yung triads na yon, gara So, yun. For example, medyo bagong knowledge para sa akin. Bago-bago. Yeah. Kahit si Carlton naman, ang approach naman niya, triads-based lahat Pero yung context yung iniiba niya. I think, right. Like, kahit yung modal niyang approach, for example, G minor. Ipa yan. Ang daming i-superimpose mo yung iba't ibang trial para makuha mo yung mga extensions, no? Right. Hi there. Perf Decaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. Don't forget to give this video a thumbs up, and hit that subscribe button if you haven't yet. Ring that bell. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a few announcements. First up, Perf Talk is now a podcast and it's available on Spotify and Apple Podcasts. If you want to download the full episodes, you can go to my website, perfectodecastro.com, and click on the Perf Talk tab. And while you're at my website, I invite you to join and subscribe to my members only area. It's kind of like Patreon, but it's Perftreon. For only $15 a month, you can download all the digital goods on my web store. From the video lessons, to the song and album MP3s, to the PDF tabs and Guitar Pro files. You'll also get into the members only area where I host exclusive Perftreon only perks, like advanced viewing of all my upcoming videos, more downloadable PDFs and lessons, my entire backing track library, and music releases that are not available to the public. Of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in all of my videos. And as Perftreon grows, all the membership perks that I offer will grow as well. As of this video, here is the list of current Perftreons. Thank you so much for your support. And finally, I'd like to thank all of you who already bought their own Practice Mix Perfecto shirts and merch like this mug and this hoodie. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. And when you get your stuff, don't forget to send me a photo either through my Facebook page or Instagram account.
That way I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. Okay, now let's get back to Perf Talk. Dati, nung dinidiscover mo pa lang yan, meron bang nagturo sa'yo sa path na yan? Or yung recordings lahat yung basis mo? Hindi, itong mga gantong knowledge, yung mga bago-bago na to, nakikita ko na sa mga ginagamit ng mga keyboard player, kalimitan. Nakikita ko kay Louie O, kung gumamit siya ng ganon. Tapos, may nakikita rin ako dati, meron akong libro, yung movable, sino nga bang nun? May mga movable shapes. Hindi yung Ted Green? Hindi eh. Kaya lang siyempre pirated yung sa akin yung mga ganito kalinipis na na mimeograph lang. Mimeographing paper, parang gano'n. Xerox, ang daming kumalat na gano'n. Ang pinaka-source ko niyan, pare, tatay ni Jack palagi, Noel, narinig mo na ba to, Noel? Narinig mo na ba to? Sabi ko, kali tama na, huwag mo na akong paringgan ng mga bago. Ayoko na makinig, napapagod akong kakahabol, ha? Lalabas si Gambale, hahabol ka na naman, di ba? Pero kahit pa paano, ma-appreciate mo na invaluable yung technique ni Gambale. Kahit hindi mo i-mainstream siyang aralin, kailangan marunong ka mag-sweep kahit pa paano. At saka alam mo, maraming under the impression na pag nag-aral ka ng sweep, hindi mo na kailangan mag-alternate pick. Hindi totoo yan. Kasi siyempre. Kasi si Gambale mismo, hanip pa rin siya mag-alternate picking eh. Hindi naman niya kinuha inimbento yung sweep at saka yung economy picking para palitan yung alternate eh. No. Pero alam mo, makakatuwa kay Gambale. Pinadali niya sa buong mga gitarista. Parang nilagyan niya ng tag na kunwari, kailangan mong mag-aral nito. Pag binunot mo, sunod-sunod na. Kailangan mong aralin to. Tapos, andali niyang, yung kinategorize niya, yung andali-dali. Pati yung mga exercise, hindi ko masasabing madali, pero ibig sabihin, simple yung approach. Madali niyang naituro. Oo, simpleng approach. Grabe. Pero siyempre, kung paano niya gawin, matinding-matindi yun. Diba yun? Yung, nagkaroon din ako nung VHS nun eh. Yung merong, The Lick That Slurped L.A. Alala mo, hindi ko narinig. Hindi, ano yun? Pero ang sa akin, ang napulot ko sa kanya kung paano gumamit ng modes dun sa video na yon. Hindi ko napulot yung alternate picking, yung economy picking. Kasi paano gumamit ng? Yung paggamit ng modes. Doon sa kanya dumating yung light bulb moment ko. Kasi before na inaaral ko yung modes o Dorian, Phrygian, ganito. Paano ko magagamitin to? Yung, alam mo yun? And then, in the course of pinapanood ko yung video niya para matuto ng economy picking, sabihin niya, this is a D Dorian line over D minor 7. And this is, kung ano pa. Saka nag-hit sa akin na, yung mode, ibabagay mo sa chord. Yan ang minemorize ko nung sa una kong apak sa music. Ang minemorize ko yung keys, ang C, G, D, A, nalimutan ko si G, D, A, E, B, F sharp, C sharp. Yung minemorize ko kung taas F, B flat, E flat, E flat, D flat, C flat, C flat. Yun lang. Alam mo sa College of Music, yun lang minemorize ko yung keys at saka yung modes, minemorize ko sa kakatambay doon. The rest wala akong alam sa music na iba, yung mga history, classical, no thank you. Yun lang, dalawang yun ang inaral ko. Hindi, kasi yung music dyan sa Pilipinas, European classical based eh. So, wala sila nung modes na kung paano mo gagamitin yung mode sa modern context. So, yung learning, like para sa akin din, parang tulad din yan. Ang learning, meron ka sa classroom, pero sa labas, nagtatambay kayo, nagpapalitan din kayo ng notes. Nabasa mo ba to? Or nasubukan mo na ba to? Lagyan mo ng flat 7 itong lead yan. May kakaibang tunog. Alam mo yun? So hindi lang galing sa teacher. Kumbaga yung community ng music, College of Music, nagbibigayan din kayo ng research. Yun ang masarap kapag kasama mo yung mga kapareho mo. I mean, compared to, for example, marami magagaling na hindi nag-College of Music eh. Ang dami. Sila Cesar, hindi naman nag-music yan eh. Engineering yata o kung anong ano. Madami dati si kapatid ni Colby, na mga nagsisession din. Si Clint de la Calzada, hindi naman nag-College of Music yan. Basta yung mga sikat, hindi sila nag-College of Music. So kami mga
mga bagets na tatanga-tanga tuwing magko-concert sila sa theater, nanonood kami. Sabi, kagaling ng mga to, grabe. Pinakamagagaling na session. Talagang kami. Tapos pagkatapos, jam kami. Meron kaming dalang long neck sa corridor. Minsan doon na kami natutulog. Si Kelly ba doon? Doon na kami nakakatulog sa College of Music, sa corridor habang nagja-jam, magdamagan o nag-aaral, magkakaraming sa exam. So, ayun mas maraming natututunan sa kalye ng music kaysa sa loob ng classroom. Although, feeling ko yun ang problema sa music education ng during my time. Ngayon, hindi ko alam kung nag-improve na. Wala yung masyadong contemporary learning. Walang ganon. Parang puro either classical o tapos yung medyo vocational lang nila, yung jazz. Walang rock. Yung mga ganon. Walang anything na gusto nating gawin. Ewan ko ngayon, sana meron na. Gusto ko nga magturo Sa Benilde yata, meron parang may contemporary music course na dun sa Benilde. Kasi actually, ano ba yung explanation parang not necessarily music course but music production, pero merong music element din na contemporary. Yung sila Joko. yung mga nandun. Si Joko ba Benilde music ba yun siya? Doon siya high school pa lang yun? So, kabatch mo pala sila Kelly. Sino pa? Si Joey Benin. Si mga barkada. Si Tabo, yung gumagawa ng gitara. Ngayon, nung time na yun, binalak mo na isa bang, hindi goal, pero isang path ba yung na binalak mong puntahan as yung pagiging session player? Oo. Yun yung from the beginning? Yun ang target. Kasi, yun yung trabaho parang feeling ko. Mahirap naman magsabing sisikat yung banda ko. Di ba? Pero ito, pag mag-target ako ng session at nagawa ko, trabaho na siya. I mean, career talaga siyang hard work. If you're enjoying this video, please give it a thumbs up like, hit that subscribe button, and ring that bell. Sa mga viewers natin, yung lahat ng recorded music ng, sabihin natin, bulk of the 90s up until the 2000s. Kung may naririnig kayong gitara doon, si Noel yun. Anong year? Between yung 90s hanggang... nagsimula yata ako mag-session sa recording, baka mga 98. Late, napaka-late kung natuto. Pero yung nung nagsimula ka, lahat ng kantang kung may gitara nun, more often than not, si Noel yun. Alam mo, meron akong logbook dati ng session ko. May logbook ako, yung 90, kasi doon, pag sisingil ka sa recording company, hindi bayaran ng ganun kagad So, sometimes it takes 2 weeks to a month bago ka makakubra. So, meron akong logbook parang yung sa security guard, yung makapal, yung gano'n. Nililista ko dyan. Star Records, kung ano-ano pa, Universal, ano pa bang MCA. Nakalista doon. Nakalista yung producer, artist, ilan tracks, at date. Man, nung 1999, I did 450 songs. Sinusulat ko pati yung mga hindi lumabas. May mga magpaparecord lang demo. Basta trabaho. Susulat ko doon. Tapos binibilang ko, shit, grabe, dami ko palang tinugtugan Tapos, pakaunti na ng pakaunti. 1999, 450. No, year 2001, bigla nasa mga 200 plus na lang. Year papataas, naging 100, mamaya, 50. Ngayon, baka hindi. Ngayon, once a month, may recording ako once a month. Okay na Ganon kakonti na. Dami na magagaling. Andiyan na sila Jano, si RD. Pero, I mean, dami ko na record. Pero ikaw yung nag-pave ng path na yun Alam mo yun, na kasi usually, pag mga kids, magigitara, magbabanda ako, magkaka-hit song kami. Hindi. Ngayon meron ng path na, pwede pala akong tumugtog ng gitara sa maraming kanta na not necessarily hindi ko kailangan ilabas yung sarili ko sa harap ng maraming tao. Actually, marami na. Hindi, may mga sinundan tayo dyan. Ang mga nauuna dyan dati nung generations before me. Siyempre, si Rudy Lozano at saka si Mencio Apostol, sila yung mga... Tapos, naging Cesar Aguas, Rick Mercado. Oo, Cesar Aguas. Ang idol ko sa recording si Cesar kasi kinakarir niya talaga yung yung naririnig ko. Kaya pinipilit kong sundan yung ganong klaseng
recording, yung hindi pwede na, yung gano'n. Pinipilit ko, hindi ko sinasabing naaabot ko, pero pinipilit kong maging proud ako sa ano. Kasi nagkaroon ako ng bad experience dyan yung isang recording na pwede na. Nagsisisi ako pag narinig ko no, oh my God, sabi ko, ba't hindi ko ba inayos to? So, ganun. Okay, something medyo ang tawag niya, ma-sidetrack tayo sa recording. Meron din akong recording, pare, na guitar, may rhythm, acoustic, tapos meron daw, may sabi sa akin ng producer, medyo adjust mo na konti yung adlib. O sige, walang hiya, man. Nung mixing, inusog nila by a quarter note yung ano. Just because I started on the 1, 2, on the 2, parang so, ang ginawa nila, inisip nila, yung downbeat ko, downbeat. Man, nagda-drive ako nung narinig ko sa radio. Sabi ko, ay, ako yata to. Sabi ko, teka, ba't lasing ba ako nung nirecord ko to? Feeling ko, ba't nauuna ako sa progression? Kasi may pagka 2-5-1-ish. Nilagyan ng may pagka-jazzy yung kwan. Ba't nauuna ako? Parang lumilipat na agad ako ng key, hindi pa namilipat yung music. Tinanggal yung syncopation. Nilagay ako sa downbeat. Aray ko. Yun na yan hanggang ngayon. Yun lang pag Loving You by Nina. Pag na-record mo na, wala ka ng control. Loving You ni Nina. Loving You. Ay, basta may guitar solo doon. Pagpansinin mo, nauuna ako ng quarter sa lipat o bad trip. Hindi, ina-anticipate mo yun. Nakumbinsi ako dun na ikaw yung pinaka-recorded na guitarist nung time na yun. Ewan ko maalala mo yun, minsan nag-guest tayo sa Channel 2 dala ko yung 10-string ko. Tapos nandun tayo sa green room. May bata na yung up and coming na singer, lumapit. Tapos lumapit sa'yo, Sir Noel, salamat, ginitarahan mo yung kanta ko ako ba nag-gitara doon? Oo, siyempre, hindi mo naman tatandaan. 450 pa naman. Hindi. Akala ko, sabi, pwede na yatang pang-Guinness to. Kaya lang, although, nawala na yung book ko, parang binaha nung something, napatapo na. So, sabi ko, shit, ang dami kong recording. Sinilip ko yung mga totoong mga gitarista, like yung mga nasa tate. Oh my God. Wala, libo-libo pala yung tinitira ng mga yun. Grabe. Sino ba yung isang active na sessionista dito? Si Tim Pierce? Grabe. Kung saan lumalabas yung mga kung session niya. Parinig ko lang kay Tim Pierce. Sino pa ba yung mga sikat Tim Pierce, Thompson, Michael Thompson. Michael Thompson. Tapos si Dan Huff. Dan Huff yung sinasabi ko. Ayun. Si Dan Huff lumipat na ng Nashville. So, producer na siya sa Nashville. Sino pa ba? Sila... Yung mga lahat na naggitara sa Steely Dan. Sila Dean Parks, sila... Kasi pinagigitara sila, hindi sinasabi kung sinong kukunin. Ganon Steely Dan, di ba? Ang style. Mga 6 na gitarista yung magsosolo, hindi nila alam kung sino makukuha. Tapos may isa din nangyari kay Larry Carlton, may sinolo siya, pero finlay-in nila sa ibang kanta. Ganun ba? Nung lumabas na yung kanta yan, nagdadrive si Carlton, napakinggan niya. Teka, ako ba yan? Hindi ko tinugtugan itong kanta to. Finlay-in nila sa tape. Sira ulo. Hindi ka ba nagle-lesson? Wala pang DAW nun reel to reel yun. Hindi ka ba nagle-lesson kay LC? Hindi Hindi ko masyadong... diba? Hindi ko siya wala akong contact sa kanya. Si Frank Gambale, nagtuturo siya dito privately. Kaya lang ang layo, taga Palm Springs siya So mga 2 hours away pa. Pare 2 hours lang. Come on. kailangan pasyalan siya minsan. Pero ngayon, kung na-meet ko sa NAM medyo jaded. Bakit? Hindi niya music industry? Siguro. Or baka NAM lang yun, tapos pagod siya. Kasi pag NAM weekend dito, haggard yung mga nasa tier nila dahil promote ng gamit, yung alam mo yung demo dito, demo doon. Tapos sobrang daming tao nakikilala. Give it one ring to stay. Hindi ko lang. Yeah, I don't know.
Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description, and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Unfolding is the latest release from Noel Mendez under Widescope Entertainment. Available now everywhere music is streamed and sold. Link in the description. In part 2 of Perf Talk with Noel Mendez, Noel shares why he chose his particular career path and how the guitar became his day job. Enjoy. Ano ang mga kailangan ng mga gitarista? Anong mga skills kailangan nila para pasukin ang session work? Well, siyempre dapat marunong bumasa, dapat magaling yung pakiramdam, dapat magaling yung tempo, dapat siyempre maganda yung attitude. Yung attitude medyo mahirap. Ako hirap din ako mahirap din pag hindi mo type yung pinapagawa sa'yo. For example, yung para sa'yo hindi maganda para sa'yo. Pero para sa kanila maganda, gagawin mo pa rin. Trabaho yan eh. So yun, dapat tama ang attitude mo. Dapat ang treatment mo sa ganyan ay trabaho lang. Although may mga kilala, mga kasabayan ko, enjoy nila talagang mag-session. Ako talagang para sa akin parang trabaho siya eh. Kung akong tatanungin, I would rather be doing my own stuff. Kung may career lang akong solo career, mas gusto ko yung tinitira ko lang yung mga kanta ko. Pero hindi tayo kikita sa ganun eh. So parang naging na lang siya, parang pang sarili. So yung session yung naging day job mo. So instead na magtrabaho ka sa magtrabaho ka sa bangko. yun yung naging day job mo, tapos yung passion projects na yun yung nasa closet artist tayo, closet artist. Yeah, what's your day job? Guitarist. What's your passion? I'm an artist. Pare, I'm sure maraming ganyan. Okay, hindi ako makaget over dun sa 450 sessions. Paano ka nagpe-prepare sa ganong karaming sessions? Wala, maliligo. Magdadala ng acoustic guitar, magdadala ng electric guitar effects, sa kotse, tambak, punta doon. Pare, alam mo, kasi kung ba't umabot ng 450 yun, araw-araw akong tumtira, mga 5 to 7 songs every day. Bihira yung walang tugtog. Plus, yung siyempre, may gig ka pa rin paminsan-minsan. Kahit nung may show yung Miss Saigon nun, okay na sana ang trabaho yun eh. Miss Saigon ko, araw-araw, except Monday sa CCP. Monday yung day off ko. Pero nakakalagari pa ako ng recording nun pagkatapos ng... Kasi Sunday lang naman yung if I remember correctly, Saturday and Sunday yung may matinee. So yung ibang araw nakaka-recording pa ako sa yung pag wala pa, pag hindi pag-go. So yung mga sessions na yon, dadating ka ng studio, doon mo pala maririnig yung kanta? Oo. Sisiprahin ko yung, kaya importante yung ang para sa akin yung recording yung intuition ko, dapat yung first impression yung susundan ko na kagad. Madali naman ang pop naman ng Pilipino. Ang dali naman eh yung mga pamilyar lahat, palaging plucking. Tapos maraming major 7. Tapos pag adlib, susundan ko lang yung hinihingi nung kanta. Actually, pag adlib, importante sa akin yung kinakanta ko yung kunwari. So, parang tiniphrase ko kagad yung babagay sa pakiramdam ko, bagay dun sa kanta. Yung hindi ko hinahatawan lang ng solo na scale. Hindi. Actually, meron akong, kunwari, may recording ako noon na adlib lang. Kahit hanggang ngayon, minsan hindi ko na inaalam yung chords eh. Kunwari, maigsi lang yung solo. Siyempre, hahanapin ko yung tonal center niya. Hanapin ko yung tonal center, kung anong key. And then, kakantahin ko na.
parang pinapakanta mo. Yan ang para sa akin ng objective ng pagsusolo. Pag improvise is to make it sing. Parang meron siyang ibang kanta within the song, di ba? Song within the song, no? Saan mo hinahatak yun? Saan nanggagaling yun? Kasi yun yung... Sa kabaduyan ng puso, pare. Seriously. Pag nakikinig ka ng radyo, alam mo, pinapakinggan ko sa radyo for the last 20 years, AM radio. So, pag napapagod na lang ako sa AM, silipin ko yung mga FX channels. At saka siyempre paminsan-minsan RX, unless mag-hip-hop na doon, ililipat na ako. R&B, minsan napapagod ako so ilipat na ako. So yung very pop, doon din ako kumukuha ng guitar sounds. Yung for example, yung mga Shania Twain style country rock na ang ganda ng gitara, di ba? Ang galing ng gitarista noon. Kakarinig ko lang bago-bago habang naglalabas si Commander sa baba. Sabi ko, ang ganda ng gitara. Sino bang gitarista nito? When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Alam mo yung tinatawag nilang new country? Yun ba? Isa si Dan Huff sa mga nagsimula nun Kasi kinuha nila yung LA na session sound, nilipat sa Nashville, tapos in-apply sa country music. Kaya ganun yung mga gitara nun ngayon, malalaki na. At saka yung I'm sure familiar ka sa Hendrix C guitar. When it's used in a pop sense, ang gara din, di ba? Yan yung mga Tim Pierce, mga ganong style, mga Dan Huff na yung medyo may dirt. Yeah, yung yung mga yung mga ganun. May grit na konti, may grit. Yun. Strat single coil. Yan na mismo. yung mga ganun. Parang yung kanta ni, sino ba yun? Yung There's a lot in Canada. Sino nga gitara doon? Thompson ba yun? Thompson. Michael Thompson siguro. Michael yata. Yung mga linya na hindi mo alam kung strat o telep na makintab pero may konting balahibo. Yung pushed clean ang tawag nila. Kung hindi naman si Tim Pierce, si Michael Thompson alam mo yung Give Me One Reason ni Tracy Chapman, 'di ba? Ang landi ng blues solo doon. Yung iniisip namin dati kasi nasa video, babae yung nagsolo, babae yung nasa video. Pero syempre hindi naman yun yung tumugtog sa recording. So, malaman ko si Tim Pierce pala yun, Talaga. Si Tim Pierce. Yeah. Anong gitara doon? Hindi ko maalala Alam ko yung song. Ang clean, parang clean lang na very dry. Tapos ang lambing. Anong key? Parang ganung licks. Anong key? Parang ganyan. Give me one reason to stay here. Anong key mo? G. Give me one reason to stay here. Mga ganun. Hindi ka lang. Yeah, I don't know. Naalala ko na. Grabe yung si Tim Pierce. Tapos ngayon, relevant pa rin siya hanggang ngayon kasi dahil yung YouTube channel niya, ang daming nanonood. Tapos sinishare niya lahat ng mga nakikita ko lagi yung niya. Beato, Rick Beato. Si Rick Beato, iba naman, sa producer's perspective naman siya. Tsaka gusto niya yung theory, tsaka yung music history, yung kanyang angle naman Pero yung si Tim Pierce, kung paano niya kinuha yung tunog niya sa naalala ko na, recording. Tim Pierce yung medyo vocal. Medyo vocal. Naka-glasses. Hindi siya mukhang gitarista, mukha siyang teacher. Ang galing pare, ang ganda ng sound pa niya doon sa rack niya sa gilid, di ba? Yung rack niya, di ba, para siyang nasa control room. Parang spaceship. Tapos yung naririnig mo, parang kung ano na maririnig mo sa plaka. Yun na yun. Sabi niya, pag nag-overdub ngayon, yung producer na yung pumupunta sa bahay niya. Kasi andun na lahat ng mga tunog niya Yun ang gusto kong mangyari.
Yung meron akong sariling studio na tapos kokontakin ka na lang nila Michael Jackson patay na. Wag niyo ako kukunin Michael Jackson, wag muna. Doon na papunta ngayon eh. Alam mo yun, yung batuhan na lang ng files. Although kay Tim Pierce, ang setup niya, parang ganito tayo. Pero ikaw, nandiyan ka sa kabilang side ng computer. Tapos kung ano yung sinasabi niya, habang tinutugtog niya yung parts niya, tinitingnan niya yung reaction ng producer, kung ano yung nasa mukha. Kung masaya yung mukha ng producer, ibig sabihin tama yung ginagawa niya, itutuloy niya yun. Pag ngumuwi daw ng konti, iibahin niya yung approach niya. Alam mo naman, Tim Pierce, para ka namang hindi ka naman magkakamali pag Tim Pierce eh. Di ba? You can only go your preference, pero it'll always be good kung ikaw producer. It'll always be good, pero choice mo na lang. Ang ganda-ganda niya, pero hindi ko type yan. Yung isa. Pwede na silang mamili eh. Hi there. Perf Decaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. Don't forget to give this video a thumbs up, like, and hit that subscribe button if you haven't yet. Ring that bell. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a few announcements. First up, Perf Talk is now a podcast and it's available on Spotify and Apple Podcasts. If you want to download the full episodes, you can go to my website, perfectodecastro.com, and click on the Perf Talk tab. And while you're at my website, I invite you to join and subscribe to my members only area. It's kind of like Patreon, but it's Perftreon. For only $15 a month, you can download all the digital goods on my web store. From the video lessons to the song and album MP3s to the PDF tabs and Guitar Pro files. You'll also get into the members only area where I host exclusive Perftreon only perks like advanced viewing of all my upcoming videos, more downloadable PDFs and lessons, my entire backing track library, and music releases that are not available to the public. Of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in all of my videos. And as Perftreon grows, all the membership perks that I offer will grow as well. As of this video, here is the list of current Perftreons. Thank you so much for your support. And finally, I'd like to thank all of you who already bought their own Practice Mix Perfecto shirts and merch like this mug and this hoodie. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. And when you get your stuff, don't forget to send me a photo either through my Facebook page or Instagram account. That way I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. Okay, now let's get back to Perf Talk. Ngayon, punta tayo sa mga passion projects mo. Dumaan ka ba ng phases sa career mo na gusto ko parang medyo rock ako dito and then straight ahead jazz and then singer-songwriter? Una, hindi ako naging jazzer, lalo na kung straight ahead. Hindi talaga, hindi ako malapit sa kanya, hindi ko sa type. Although na-appreciate ko yung napakagagaling, na-appreciate ko si Ray Infante, si Chuck, yung Amerikanong magaling magtagalog at magaling magpanggalatok, si parang Chuck. Grabe yun, pare, mismo. Parang number 4 yata yun sa Thelonious Monk in New York nung nandun pa siya. Nandito na siya sa Pilipinas. Yung ba yung nagpunta sa yung may video na nagpunta siya sa isang Kapampangan na radio station? Ayun na. Hindi, Kapampangan, Panggalatok. Panggalatok. Tapos mahilig siyang kumanta ng OPM. Okay. At saka ng mga Pangasinan. Pero, ang galing mag-jazz nun. Okay? So, yung mga yun, hindi ko na maaabot yun. Hahayaan ko na sa kanila yun. Kanila na yung jazz. Although, na-appreciate ko yung application ng jazz sa blues. Like the progressive mga blues players, yung mga bago, mga Josh Smith. Sino nga yung Egoy na? Puta, napakagaling. Yung Eric Gales. Eric Gales, Kaliwete. Grabe yun. Tapos tsaka siyempre yung mga luma, mga Carlton at tsaka mga Robin Ford. Grabe ang application na parang, pwede palang hindi mag-jazz pero tunog jazz ng konti. Yeah. Yung may vocabulary lang pero iba yung accent mo. Exactly. Yung vocabulary andun. Pero alam mo, ganun din ako sa jazz. Pinilit ko siyang gustuhin dati. Bumili ako ng mga CD, yung sila Mark Whitford. Nung time na yun, siya yung parang the George Benson of the 90s. Sino yan? Who's that? Mark Whitford. Hindi ko siya kilala. Hindi ako mapakinig lalo ng mga bago. Yung akin lang yung mga yung mga sikat, yung mga umapaw na, yung mga George Benson, yung mga umapaw sa kanilang
Pero ganun din eh. Ano yun, may time na araw-araw ko pinakikinggan yun, nasa kotse, alam mo yun, hindi hindi tumatatak eh. Alam mo yun, may napupulot ako once in a while, pero hindi ako personally, hindi ko kaya mag-straight ahead jazz. Kaya kong pumeke, but... Kailangan matyaga ka doon eh. Pag may nakarinig jazz na nakakaalam, parang, bolero. Oo. Hindi, kailangan matyaga ka, aaralin mo yung mga songs, i-memorize mo yung chords, and then the same song, aaralin mo ulit in another key. Ayoko. Oo, grabe, no? Kailangan love mo talaga jazz para mag-jazz ka. Kung hindi, mag-appreciate na. Ako nag-appreciate na lang ako from afar. Buta, ang galing nito Oo. Hindi, ako gusto ko rin naman eh. Pero after a while, naging interesado ako kung paano ko siya, ano yung mapupulot ko sa kanya para mailagay ko sa sarili ko. Yun yung naging... Kasi tuloy nga sabi mo kanina, sila Carlton, sila Ford, ganun ang ginawa. Pwede pala yun eh. Ganun na rin ako. Tapos yung sa songs mo naman, paano ka nagsisimula magsulat ng kanta? Sabay. May set process ka ba? Wala akong set process. Pero sabay, pag yung mga songs ko na may lyrics, hindi ko lang if you are familiar with them, meron akong album na may mga kanta, ang title ay Halaga. Meron ako nun. Talaga, nasa Spotify din siya. Yung may... Teka, dali, buksan ko yung iTunes ko. Ginawa ako ng Diyos na parang trumpong kangkarot. Yan. Trumpong kangkarot. Untitled nun? Chubibo. Yan. Paikot-ikot parang chubibo sa perya. Yep. Yan. Tsaka yung tubig. Tubig, Tubig, yun, paborito ko yun. Parehong di, Tubig akapin mo, palibutan mo ako, at muling hugasan ang lahat ng dinumihan ko. Yan. Yan. Saan galing yung chord na yan? Ay, hindi ko masabi na. Wala nang hindi ko masabing, wala na. I mean, syempre, may mga chords na ano naman in the same key naman so, hindi, wala naman akong... Yung lumihis ng konti sa bandang dulo. Mahilig ako ang tawag ng chromatic ng konti. Chromatic. Nais kitang gisingin, yayaing maglaro, at sa pagmulat ng iyong matay. Basta yung parang pagpakin pinakinggan mo, yung common lang. Hindi naman common na alam kang ganun kaagad, pero madaling ipasok, madaling i-absorb. Kahit na pag inalam mo, saan dahil palang chords nito. Yun yung yung pinaka ko yung awit ni Lolo. Alam mo ba yun? Hindi pa yata. Nais kitang gisingin, yun naglipat kagad. Yayaing maglaro, balik ulit. At sa pagmulat ng iyong matay, makita mo na ang mundo'y likas. Ang ganda, nais kitang yakapin sa tuwing magtatagpo, sasadyaing sanayin ka na ako'y laging nandyan. Chromatic. Ako'y laging nandyan, ako'y laging nandyan. Yung ganyan, alin yung sumusunod? Yung melody sumusunod sa chords o yung chords sumusunod sa melody? Nung sinulat mo? Hindi ko na masyadong maalala, pero alam ko minsan, alam mo yun, parang minsan nauuna yung isa siguro, minsan parang ganun siguro yun. Nagtutulungan sila. Basta naghahanap ako ng pupuntahan kasi hindi ko naman kabisado ang chords. Ito nga kung malimutan ko yung chord progression in a performance, magkakalat na ako kasi hindi ko siya naririnig as in, kailangan ko siyang i-memorize. Hindi ako
Mahina ako sa yung kunwari sipra ng chords. Yung narinig na chords, mahina talaga. Mabilis ako magsipra nun ng lines. Hindi ko nga sinisipra yung chords nun eh. Parang iba nang gagawa niya. Sipra lang ako ng linya. So ganun din sa paggawa ng kanta. Hindi ko siya master yung chords ko. Hinahanap ko pa siya as I go along. Hinahanap ko talaga siya. Parang kang may mga rocks nasa tubigan ka, di ba? Hahanap ka ng isang aapak na safe, na maganda, na parang gano'n. Nangangapa, ka nga. Hindi, pero kasi nanggagaling sa iyo yun eh. So parang inuhugot mo yun sa sarili mo eh para mailabas. Tsaka memory from kung anong pwedeng ano bang bagay na akorde dito. If you're enjoying this video, please give it a thumbs up, hit that subscribe button and ring that bell. Kung tulad dati yung dati yung nag-aaral ka nung music theory, tinutukan mo ba ng pansin yung voice leading, kung paano gumawa ng progression? Hindi ko siya inaral sa school. Nakikita ko lang nakikita ko lang na maraming movements na chromatic, di ba? Oh. Tapos may mga voices na naiiwan habang gumagalaw yung iba, di ba? Oo, yung kung pwede may maiwan. Mas maganda 'yon, Tapos, ang napansin ko ng magandang turo I think sa jazz yung gano'n, yung hanggat maaari wala kang inuulit na nota, yung walang double yung octave mo and the next. Oo, yung paano sila? For example, yung E minor 9, magkaiba sila eh. And it sounds better kaysa may inuulit. Ganon eh. Kasi yung pag black chords, may inuulit eh. Tatlo yung A mo. Exactly. Di ba? Hindi walang dinadagdag na variety. Kaya yun ang hinahanap ko pag kunwari nagpa-piano ako sa aking mga kanta. Ako nagpa-piano. Yun hinahanap ko yung voicing na may ganong quality. Unless may minsan kailangan ulitin. Pero hinahanap ko yung malinaw na quality, wala nagbabanggaan, tamang inversion. Yun ang nakuha ko sa ganyang, I think, parang nabasa ko somewhere. May nabasa din ako dati, singer-songwriter din siya. Gusto niya 6 na different voices yung gitara niya, tapos yung boses niya yung pampito. Parang ang lawak na chord doon. Pag instrumental naman, may kaibahan ba sa approach mo from vocal? Parang wala rin. Although siyempre wala ka nang iisiping letra na maiiyak ka, wala ka nang iisiping gana. So, iisipin mo lang kung anong magandang patunugin. Meron akong bagong pyesa para na talagang nahirapan akong hanapin ng title kasi yung pinakamasakit ko nang nagawa sa buong buhay ko. Nandito sa bago kong album na lalabas. So, naging from black and blue, parang kapos hindi makita yung sakit ko pag black and blue. Parang, so naisip ko yung ano bang pinakamabigat ko naiisip na although hindi ako religyoso, iniisip ko yung nung mamamatay si Jesus Christ, nung mamamatay siya, yun ang pinakamabigat. May sakit, tapos basta yung mamamatay ka na, masakit. So finally, I came up with this title na hanggang napapangit naman kung Agony. Napakawala. So ano lang, parang Latin ng Agony yung song ay, hindi ko maalala. Cruciatus. Cruciatus. Oo. Something like that. Pero ano siya, parang masasakit yung mga scale na ginamit eh.
medyo madilim siya. Ano yan? Nauna yung melody, nauna yung lines mo dyan bago yung chords? Hindi, sabay-sabay. Sabay? Basta nag-isip ako ng D minor. Tapos, F sharp minor. Tapos G. Napaka-basic na. Parang ganun lang, B minor. Something like that. Ganda. Tapos, yung bawat album mo ba meron ka sinusunod na theme o wala more on collection siya ng mga songs na nasulat mo for that time period? Yep, exactly, ganun lang. Kaya medyo anti-commercial. 'Di ba siyempre pag may record producer ka dapat may konseptong isa lang. Wala eh. Tapos itong may title ka na ng album? Wala pa. But since parang blank Noel and Friends, something like that. Kasi madami akong guests nga. Madaming mga guests. Sino yung guests? Well, si Yutaka Yokokura. Hiroshima. Yutaka. Diba? Yeah, Yutaka. Si Tateng Katindig. Henry Rancis of dating Southboarder ba si Rancis? Si Richie Ramos, Sok Nina, Jerry De Leon, Joey Puyat. Pare, mga orig nung unang panahon. Actually, original inspiration for this si kapatid na Wally Gonzales, pare. Dapat si Wally talaga yung una kong ginawang pyesa, Wally Gonzales. Isip ko, ang title nito, Space Parak. Parak, mga term ng mga 70s, di ba? Yung tigoy, parak, police, parak, Space Parak. Space Parak. Pero hindi, kasi may pagka-spacey, parang gano'n parang 70s style na. Kaya lang, hindi kami sa una-una lockdown. Tapos medyo cooped up in his place somewhere in Cavite ba o Parañaque. Hindi yung schedule. Finally, kailangan ko i-push. Hindi ako maka-move on masyado pag naghihintay ng isa. So, tinuloy-tuloy ko na. Nice. Kaya lang kulang Kulang yung album na yan. Kasi hindi ako kasali Tama. Gagawa tayong bago, Perf. Gagawa tayo niyan. Andiyan si Jack din. Si Jack Rufo. Siyempre si Cesar Agua, si Rick Mercado, ano ba kayo malimutan? Si Wawi Posadas. Wawi, yeah. Si Ryan Villamor. Ay, gusto ko yung ginawa rin ni Ryan dun. Yun nga, sa Cruciatus siya yung nun. Tapos, batuhan lang kayo ng files? Bigay ka sa kanila and then pakinggan ko kung magko-comment ako kung feeling na kahit pa paano kailangan i-ano ko pa rin sa aking gustong syempre. So, merong ibang nag-take two and then okay naman. And then, lahat yun sa Logic nyo ginawa? Yep. Ba? Uy. Logic. Bigyan mo kami ng licks na sa'yo. Yung iyo mismo. Yan. Bago kong invento yan. Sige. Ulit. Ganda. Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Unfolding is the latest release from Noel Mendez under Widescope Entertainment. Available now everywhere music is streamed and sold. Link in the description. Part 3 of Perf Talk with Noel Mendez is Petlicks time. Noel shares some tasty new lines which will be part of his upcoming record. Enjoy. Ngayon, punta tayo sa gear. Ano yung mga ginamit mong gitara para sa recording? Tulad yan, bago yung hawak mo ngayon. Ibanez, gumamit ako ng Ibanez. Hindi ko alam kung ginamit ko to. Pinaltang ko siguro ulit.
hindi ko gusto tunog dito sa sa masyado mainit. Oo. Kasi nakita ko yung picture niyan, tapos may tinanong ka dati kung paano tanggalin yung buhok sa clean sound diyan sa gitarang yan, di ba? Oo, yata, tama. Pero yung DiMarzio kasi talaga ganun eh. Yung, lalo na yung medyo hot output nila. DiMarzio pala to. Hindi ko nga alam na DiMarzio to. Wala nakalagay eh. Yung John Petrucci yan, di ba? Crunch Lab tsaka Liquifier. DiMarzio. Mas gusto kong dihamak yung Les Paul. For the same kind of parang pareho sila ng konti eh, 'di ba? Pero yung Les Paul, mas naano ko sa picking, nakokontrol ko yung mas dynamic siya. Ito mas madaling magpa-distort ng distortion. Lower output yung Les Paul eh, parang medium output siya. Ito hot yan eh, fourth. Taasin pangratratan. In your face. Saturated pang saturated ito. Yung Strat, nabibiti naman ako sa Strat. Masarap lang yung Strat kapag naka-live ka, naka-amp ka na live. Ang ganda ng tunog ng crystal niya. Pero pag dinadaan ko dito sa naninipisan ako sa Logic. Anong plugins yung gamit mo? Ano ba yung mga native? Yung amp sim ng Logic? Native ba yun? Native guitar rig. Okay. Tapos lahat ng tunog mo dun galing? Oo. Or may gumamit ka rin ng pedalboard? Hindi. Puro Logic lang. Nakakontento na ako sa kanya. Tapos yung Ibanez mo na, yung classic na Ibanez. Mismo. Ayun, ang winding ng pickups nun si John. Siya ang gumawa ng pickups. Originally, siya, yung Steve Vai, bumili ko ng Evo. Pero ako, malas ako pag bumibili ako sa Tate Bakit? Palaging lemon yung nararating sa akin. Wala na akong tiyagang magsoli. Oo. Hindi yun yung first time na palagi kong Anyway, so may ingay yung kay Evo. So pina-rewind ko kay... Okay naman, iba quality. Less on the presence. Yung kay Steve Vai, talaga matalas yun. Oo, may talas. Ito parang tinimpla na ng engineer. Alam mo yun? Medyo bitin ako sa pag tinutugtog ko siya. Pero pag pinakinggan ko na siya, okay na, parang tinimpla na. Okay. Kumusta naman yung Petrucci? Pang ganito lang, pang ensayo. Alam mo ako, hindi ko rin makasundo yung Ernie Ball. May weird sa neck na hindi ko mahuli. Ako gusto ko yung neck niya. Yung tunog niya doon ako na plus the fact na alam mo yung mga non-locking trem, hindi ako tiwala sa kanya. Hindi siya pag nag-bend ka na, bumaba na, bobombahin mo ngayon ng isa pa. Yung Ibanez, wala talagang mismo na yung Floyd Rose na dali na nila pansin ko rin yan Pag lumaki sa Floyd Rose, mahirap maging kampante sa ibang trem Hindi talaga. Mas mabuti pa mag-hardtail. Yung Les Paul naman, madaling sintonada yung mga heads niya. Hindi yung angle, yung string angle kasi lalo na yung third string, no? Third string. Pero yun ang nagpapaganda ng tunog niya, yung string angle na yun. Yun ang nagpapa-steady ng yun yung compromise. Yung mga take, compromise. Tapos pag gumigig ka live dati, ano yung gamit mong rig? Ano lang ako, yung Roland kasi na nag-pedalboard ka ulit, di ba? Nung tumugtog tayo sa 19 East, naka-pedalboard ka Di, para doon lang yun. Kasi hindi ko ginagamit yung board. Meron akong pedalboard, pero ginagamit ko yung mga all-in-one, mga ganon. Multi. Sa pantrabaho. When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Ano yung multi-effects mo ngayon? Alam mo ba, sa tagal ko na 9 months ko na hindi nahuhukay, guitar GR, ano ba yun? Nalimutan ko na O8 ba yun? Guitar 8? Hindi ko maalala Basta Roland. Ano yung boss? Boss GR. Boss. GT8. GTA yan GT8. GR na May kuha na ngayon may GT1000 na ngayon
Mas mahal yun, man. Pero lahat naman yun gusto maging hilik, maging line 6 eh. Ganun ba? yun yung benchmark ngayon eh, line 6. Okay. Pag naghahanap ka ng tunog, like sa recording, ano yung qualities na hinahanap mo na para magtunog Noel? Actually, hindi naman ako naghahanap ng tunog Noel o guess siguro yung tenga ko naghahanap nun, di ba? Yung parang feeling mo kung tunwari 80s rock ang tutugtugin ko, like nag-gig ako, nag-session ako for ako kung tumuloy sila the Chan Brothers, sila Mike tsaka sila Joe, kasama si Cowboy. So 80s. So ang sarap maghanap ng 80s sound dito sa Logic. Yung medyo tunog top 40 rock nung 80s. Ang dali-daling maghanap. So nagagandahan ako sa lahat. So hanapin ko lang yung malinaw yung tunog ko, malinaw yung notes, distorted enough para papilan yung ganong style, or kung hindi, may enough lang grit para papilan yung, for example, na rock and roll 60s style naman, o may konting slap back. So hahanapin ko lang yung bago. Hindi ko naman iniisip yung Noel Mendez, Noel sound, hindi. Iniisip ko lang yung basta, syempre yung aakma dun sa pangangailangan ng kanta. Pero pag yung pag-lead lines ng instrumentals mo, ano yung qualities na dapat meron siya? It has to sing, di ba? Yung sabi ko siya, kinakanta ko Gunwari. Ito, mali pa yung kinakanta to. Basta yung madaling sundan, yung hindi not lick-based. Ito nga I'm sure iba-iba tayo ng approach mga gitarista. Pero ako, ang pinipilit kong gawin, mag-imbento ng sarili kong lick. Alam mo yun, kung magiging successful yung ginawa ko kapag naging standard yung lick na ito, alam mo ito yung ito, di ba? Yeah. Standard, di ba? Yan. Oo. So, hindi ko siya gagamitin as like that. Gagamitin kong parang, pero yun ang pinanggalingan nun, di ba? So, iibahin ko ng kwan, pero using almost the same notes. So, iimbento ako ng... mo siya. Iimbento ako ng kwan, derivative, parang gano'n. Hindi ka ba nababother sa latency pag sa plug-in yung ginagamit mo? Hindi ko siya naririnig, latency. Ganun? Paano setting mo sa Logic yung buffer size? Buffer? Nalimutan ko na pero yung basta hindi siya, alam ko kagad pag may latency, di ba? Alam mo naman, ramdam mo kagad. Yun ang problema ko pag recording ko sa studio, tapos may gano'n. Diba? So, iaayos ko muna. Sir, may latency, pakiayos muna. Ayusin niya. Kasi masisira ang tempo mo nun pag may latency. Ayun, so kailangan parang hindi humanly noticeable yung... Kasi syempre may latency yan talaga. Kasi gagaling sa gitara mo, tatakbo sa kuryente tapos babalik ulit sa tenga mo, di ba? Pero dapat hindi humanly noticeable. Basta yung ngayon, hindi ko makuha yung term yung... Immediate. Parang sabay. Simultaneous. Sabay. Hi there. Perf Decaster here, and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. Don't forget to give this video a thumbs up, like, and hit that subscribe button if you haven't yet. Ring that bell. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a few announcements. First up, Perf Talk is now a podcast, and it's available on Spotify and Apple Podcasts. If you want to download the full episodes, you can go to my website, perfectodecastro.com, and click on the Perf Talk tab. And while you're at my website, I invite you to join and subscribe to my members-only area. It's kind of like Patreon, but it's Perftreon. For only $15 a month, you can download all the digital goods on my web store. From the video lessons to the song and album MP3s
to the PDF tabs and guitar profiles. You'll also get into the members only area where I host exclusive Perftreon only perks like advanced viewing of all my upcoming videos, more downloadable PDFs and lessons, my entire backing track library, and music releases that are not available to the public. Of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in all of my videos. And as Perftreon grows, all the membership perks that I offer will grow as well. As of this video, here is the list of current Perftreons. Thank you so much for your support. And finally, I'd like to thank all of you who already bought their own Practice Mix Perfecto shirts and merch like this mug and this hoodie. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. And when you get your stuff, don't forget to send me a photo either through my Facebook page or Instagram account. That way I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. Okay, now let's get back to Perf Talk. Sige, ngayon, since napunta tayo sa licks, okay. Bigyan mo kami ng licks na sa'yo, yung iyo mismo. Okay. Yan. Bago kong invento yan eh. Sige nga. Ulit. Okay, dalawa na yan. Yung una muna kasi itatab ko to eh. Karunungang itim to. Perf ha, ikaw yung kauna-una akong ituro itong linya ito. Oh, it's a G melodic minor. F sharp to G. Third string, no? The second. Yan. Okay. G melodic minor. Yeah. Yan. Third string. Slide. Slide. Okay. Okay, so ano ba to? 7, 9, 11 slide sa 12. Tapos B flat sa second string. Yep. And then D. Same shape. Okay. Dali. Ganda. Oh, parang kuha ko na yung hanggang dulo. Okay, yung ano lang, yung phrase na siya. Teya, dagadan. Parang yun mo na. Yan. Okay. So
So, pag galing dito, doon na yan? Okay. So, iyaw na mismo. Ito, a variation of that same scale, lick. Ben pala yun. Hindi, ngayon naman. Pero dito sa taas. Ah. Paano fingering mo doon? Hindi ka na aalis sa May skip ka? Okay. Yan. If you're enjoying this video, please give it a thumbs up like, hit that subscribe button, and ring that bell. Da-da-da. No. Redola. Yan. Fa sharp, do. Tapos mi, re, la, ti flat. Yes. Okay. Yeah. Yan, ang buo. Pwede mo akong bigyan ng parang hindi semi-slow-mo version yan. Nice. Kakumpleto. Patingin yung pentatonic na descending. Parang pentatonic na descending. Ay ba yan? Yan. F sharp pentatonic. D minor. B minor. D minor. Pero instead of the minor third, tinitira ko ng yan, C sharp.
so, ba to? Tila, fa sharp. Tapos yung sa second string, Mi re. Tapos, tila ulit. Tila, fa fa sharp, sharp, mi, do sharp. do sharp. Yeah. Hindi na kasi ako nag straight pentatonic. Meron ako lagi sequence eh. Pero ito gusto ko to. Iba tunog Parang iba. Japanese. Oo. Tama. May pagka Eastern something. Eastern. No? Marami akong gustong mga ganun tunog. Although it's part of scale, may mai-omit ka lang na nota, nag-iiba na ng flavor eh. Oh, marami ng mga papanganak to. Nice. Tsaka ito, gusto ko yung... So, ano yung tonal center nitong lick na to? G minor, G melodic minor yan. Ano yung underlying chord? Saan mo ginagamit? Hindi ko na maalala eh. Sisiprahin ko pa. Teka. Parang E flat minor 7 flat 5. Ito gusto ko to yung ito ang ganda oh. Parang gano'n. Kasi para sa akin ang tunog niya para kang nag G minor papunta sa B. Saan ka nagsaslide? Anong string ka nagsaslide? Third string. So parang si Re, Mi, Fa sharp, tapos may G minor na triad. G minor lahat yan eh. G minor sa melodic minor. G melodic minor. Ganda. Ito, ang ganda rin. Konti lang notes eh. Pero yung sa'yo, iba eh. Talo na kagad oh. Sa akin, parang ititreat ko siya dagdagan as parang more arpeggio. Hindi, yun yung point ko. Pag nagbawas ako ng nota, nawawala yung scale. Pag dinagdagan mo, babalik yung scale. Iyon yung point ko na kasi pag kunwari nag-aaral ka ng melodic minor, for example, bubuuin mo yung scale. But if you take out some of the notes, para sa akin, dun siya sasarap. Pag natama mo yung ako gusto ko ang ganda eh. Hindi siya anong scale yan ang pag pinapakinggan mo, hindi mo basta ang dark, ang sakit, basta maitim siya eh, madilim, kadiliman siya eh. Basta parang may kinukurot ka eh. Minsan nag-submit ako na nagsaslide ako. Meron dong slide na yung style Duane Allman siya. Yun, sabi sa akin, tapon mo yung slide mo. Itapon ko rin yung slide kasi you try to play slide like you're not
like you don't have a slide. So hindi daw dapat ganun. Practice Makes Perfecto t-shirts and mugs are now available from Shopee.ph. Check out the link in the description and don't forget to send me a photo of you with the merch so that I can feature you in future videos. Unfolding is the latest release from Noel Mendez under Widescope Entertainment. Available now everywhere music is streamed and sold. Link in the description. In this finale of Perf Talk with Noel Mendez, we talk about the current crop of guitar heroes, Noel's obsession with slide playing, and towards the end, some inspirational parting words straight from the master. Enjoy. Yun ang ma-share ko lang. Although maraming magagaling na gitarista, sobrang galing technically, sobra. Pero minsan hindi ako natutuwa dahil sa scale, sa dami ng nota. Alam mo yun, hindi ako masyadong nasasarapan. Samantalang Jeff Beck, for example, talagang hinuhugot sa hindi mo alam kung anong nangyayari. Parang may lasa lang. Hindi mo siya ma-classify, hindi mo siya Ngayon, sa mga nauso yung mga Brit na gitarista na ang gagaling masyado, pero parang lesson sa scale ang dating sa akin. Parang hindi ako masyado nasasarapan. Na-remind ako, merong isang video na bago. Yun, yung German na gitarista naman si Martin Miller. Tapos ka-jam niya si Paul Gilbert. Tapos parang ngayon, yung mga tao parang, bakit mas mabilis si Martin Miller kay Paul Gilbert? Si Paul Gilbert yan eh. Hindi. Napanood ko din yan. Yung sa video na yun, si Paul Gilbert, ang tinira niya, yung masasarap na nota. Mismo. Exactly. Yun ang feeling ko nun. Sabi ko, Puta, Gilbert, hindi lahat. Sarap pa din. Tsaka parang wala siyang immediacy of showing off. Parang, eto lang yung sarap ko. Parang enjoy lang siya. Yung isa, puta, uubusin ko lahat ng alam ko. Parang ganun ang pakiramdam ko. Although sa current crop ng mga gitarista na nabanggit mo, si Martin Miller yung pinakagusto ko. Ako hindi ko siya sa grupong yun sa batch niya, siya yung medyo okay. Ang type ko pero sobrang galing naman. Sobrang galing yung Mangkuso. Ay, buwisit na. Iba yung daliri. Oo, nakakabuwisit na yun. Bisit na ako yung doon. mukha niya, yung flamenco yung kamay. Oo, pero narinig ko siya mag-acoustic. Pare may laman, alam mo yun, yung hindi lang technique, may punong-puno ng laman talaga. Yung kaya believe ako sa kanya dahil sabi ko yung musicality niya hindi lang sa technique. Meron siyang composition na ang gara ng ang ganda ng feeling. Sabi ko magaling talaga tong bata na to. Yung iba hindi ko makita. Yung ba yung pinost mo na yung popular na song yun tapos nung tinugtog niya pahirap ng pahirap. Iba pa rin yata yan. Iba pa yun, di ba? Iba pa yung batang yun. Grabe. Yung mga uso, yung sila Miller, parang feeling ko maganda silang pag-aralan. Feeling ko lang yan pero kasi tanda-tanda ako na rin So para sa mga bagets, ang lahat ng mga magagaling ngayon, sila Joko, na ilang taon na yon? Wala pa yatang 20 yun wala pang 20. Ano ba tinutugtog ko nung 20? Nakakapag-breeze na naman ako doon. Pero ang layo-layo na nila. So sabi ko, just sige, gawin nyo lang yung dapat, yung gusto nyo gawin. Tapos nagko-compose pa siya, which is a good thing. Kumbaga, kuwari, ikaw, nung nagsisimula ka, sino yung gitarista na benchmark? Local. Hindi, kahit yung basta, sino yung benchmark mo? Well, siyempre, nung nagsisimula ka? Yung nagsisimulang bata, wala. Siyempre, nung kumbaga siya yung guitar hero, siya yung kailangan mong abutin. Well, hindi ko inisip na aabutin kasi imposible sa akin. Pero gusto ko silang pakinggan at aralin si Carlton, Steve Vai, gusto ko yung pagka-pop ni Metheny, Steve Vai, Satriani. Okay then para sa akin, pero si Satriani para sa akin kung sa ang description ko between Vai and Satriani. Si Satriani para sa akin encyclopedia, si Vai parang painting. Yeah, yun yung indiferensya. Sabihin natin nung mga 10 years old ka, sino yung gitarista? Ay wala, hindi pa ako noon. I believe pa ako. Live for every drop of rain that falls. Yun lang. Singer ako noon, singer ako sa radyo noon sa probinsya. Ano ba? Kasi in-interview ko si Joko, kasi nung time na yun, nung 10 years old ka, walang guitar hero, di ba? Nung time ko naman, nung nagsimula ako, yung mga lang new wave, The One I Love, yung new wave na kanta, The Cure, ganun. Tapos si Joko, yung benchmark niya, si Paul Gilbert. Oo, di ba? Di ba?
Kaya dapat lang na gano'ng kataas yung, parang level nila. Parang kung sa sport tayo, ang sport natin, magbisikleta ha. Siya parang gusto niya kagad mag-bungee jumping. Oo, gano'n. Tapos kinikwento niya, meron siyang estudyante. Ang benchmark naman ng estudyante niyang 10 years old, si Guthrie Govan. So parang, okay. Dapat lang na mas lamang sila ngayon. Kasi sobrang taas na ng bar eh. When you're ready for New Pedal Day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Yung Guthrie Govan, hindi talaga ko siya, nakikita ko lang siya pero hindi ko siya sinusundan kasi una hindi ako fan. Oo, magagalit yung mga fan niya pero hindi ako nakikiliti eh. Pero napakagaling talaga. 'Di ba? Nagkakape po diyan, kung anong tinutugtog na jazz pa nga. Pero meron pa siyang sinulat na masarap in the same manner that may Jeff Beck na mga kanta na gawa niya o hindi niya gawa pero magandang o Carlton naggawa niya. Parang wala akong alam. Alam mo, after nung bihira ako makarinig ngayon ng instrumental na heartfelt na orig. Kasi, na original. Kumbaga ako, ang huli ko narinig na ganun, si Steve Vai. Oo, di ba? Di ba? Oo. Na nandun na yung bar ng instrumental na emotional na guitar. Malakot Siyempre, siya. yung mga nausa kanya, mas emotional pa. Pero after nun, wala na masyado eh. Si Guthrie, napapakinggan ko yung mga kanta niya. Again, magagalit din yung mga Guthrie fans. Sobrrang galing siya. Sobrang galing. Kahit ano, kaya niyang tugtugin. But yung music niya hindi ako natatouch. Papakinggan mo, galing niya na. Hanggang doon lang. Super galing. Oo. Pero wala akong maalala. Naalala mo ba yung melody ng song niya? Wala. Naalala ko lang na malaki yung interval tapos maraming slide pero hindi ko kaya kantahin. Meron siya parang ganun. Parang simula ng solo ko dun sa ano yun sa parang video na. Parang after sa unang rinig, interesting yun pero nung hindi nagbago yung texture, parang tunog exercise. Oo, di ba? Yan solo na yan, di ba? Sa solo na. Pero what I'm saying theme is... niya yun. Theme. Theme niya. Sa theme niya. Waves yata yun? Or fives? Parang hindi ko maalala. Alam mo, gusto kong local gitarista na uma-attack ng yung modern style na parang yung mga ganyan, yung maraming bagsakan. Mga ganon-ganon. Mga kung ano-ano, tapos si Jojo Garbilao, magaling. Na-encounter mo na ba siya? Saka siya yung gumagawa ng mga songs na yan, although hindi katulad ng iniisip kong kanta, may melody na yung may melody talagang parang pop. Yung approach ngayon, may pagkalimitan rhythmic, groove-oriented yung mga songs. Pero yung Garbilao, nakakagawa siya ng music from, para sa akin natutuwa ako sa mga ginagawa niya. Yung ba yung nasa China? Oo. Tsaka yung si Francis, natutuwa din ako sa mga niya, sa mga ginagawa niya. Grabe, no? So, ngayon, ano pa yung natitira para sa'yo? Ano pa yung gusto mo Eto, gawin? mag-slide. Sa pinky mo nilalagay? Oo. Ang objective ko for the last 3 days, sabi ko sa 3 days na ako nagsaslide matugtog ko yung mga tinutugtog ka na wala. Pag na-i-translate ko na nakaslide yung nagagawa ko ng wala, ay sobra ko ng sarap na mag-slide. Hi there. Perf Decaster here and I hope you're enjoying this episode of Perf Talk. Don't forget to give this video a thumbs up, like, and hit that subscribe button if you haven't yet.
ring that bell. This is just a quick break from the discussion so that I can take care of a few announcements. First up, Perf Talk is now a podcast and it's available on Spotify and Apple Podcasts. If you want to download the full episodes, you can go to my website, perfectodecastro.com, and click on the Perf Talk tab. And while you're at my website, I invite you to join and subscribe to my members only area. It's kind of like Patreon, but it's Perftreon. For only $15 a month, you can download all the digital goods on my web store. From the video lessons, to the song and album MP3s, to the PDF tabs and guitar profiles. You'll also get into the members only area where I host exclusive Perftreon only perks, like advanced viewing of all my upcoming videos, more downloadable PDFs and lessons, my entire backing track library, and music releases that are not available to the public. Of course, your name will be included in the list of Perftreons featured in all of my videos. And as Perftreon grows, all the membership perks that I offer will grow as well. As of this video, here is the list of current Perftreons. Thank you so much for your support. And finally, I'd like to thank all of you who already bought their own Practice Mix Perfecto shirts and merch like this mug and this hoodie. Sales from these shirts and merch helps me keep making these videos for everybody to enjoy. And when you get your stuff, don't forget to send me a photo either through my Facebook page or Instagram account. That way I can feature you in future videos as I have done with my friends right here. Okay, now let's get back to Perf Talk. Dati meron akong website na sinalihan dati na alam mo, cyber jamming. Kumbaga kung sino-sino lang nasa forum na yon. Tapos may backing track, tapos magja-jamming ganun. Minsan nag-submit ako na nagsa-slide ako. Eh meron dong slide na yung style Dwayne Allman siya. Ganun, sabi sa akin, tapon mo yung slide mo. Ano na? Itapon ko rin yung slide ko kasi you try to play slide like you don't have a slide. So hindi daw dapat ganun. Dapat daw kung ano yung tunog ng slide, yun yung palabasin mo. Hindi yung kaya mo, yung tinutugtog mo ng daliri mo, tutugtugin mo ng slide. Pero imaginein mo kung if you can, kasi hindi mo naman talaga maiiwasan yung tunog ng slide. Like, sino bang perfect example niyan? Nung unang si Dwayne Allman, di ba? Ako kakarinig ko lang sa kanya kanina. Eh, talagang niresearch, sabi ko, teka muna, tiyaga ako ng tiyagang mag-invento ng slide ko for the 3 days. Basta alam ko, basta yung medyo tunog ano, yung pero pinakinggan ko kanina sa banyo. Yung instructional na ano. Okay, pero sila magandang E-tuning. Pero sabi ko, hindi na akong pabago ng tuning. Kailangan akong mag-reinvent. So naiisip ko, ang style kong dapat gawin is how to damp. So yun ang pinipilit ko, nanonood ako ng TV ngayon. Lagi ako pagtalo ng isa, magdadump na kagad yung isa. Nagda-dump ka sa likod ng slide din? Konti. Oo, pero dapat mag-dump din to. Ito, no? Oo. So, parang classical lang dating. Yeah. Naka-prepared stroke. Yeah? Ako hindi ko kayang mag-slide na nasa pinky. Talaga? Naninibago ako. Ang slide ko talaga, gusto ko sa middle finger. Gusto ko pang ma-incorporate ngayon. Incorporate sa... Yung next na itatanong ko, narinig mo na sila Sunny Landreth? Hindi pa. Grabe yun, pakinggan mo slide, yun. Slide guitar. Para siyang Robin Ford ng slide. Ay, talaga? O sige, isang kinig. Oo. Tapos ang ginagawa niya, nasa pinky, di ba? Nagfe-fret ito. Ayun, gusto ko. So, kung let's say, ito, kuwari open G, no? So, naka-major triad yung sa slide. Pag i-fret mo, nagma-minor. So, hindi siya limited sa tonality ng open tuning. Yan nga. Yan. Pinipilit kong i-incorporate yung fingering. Ito. Tapos meron din siyang ginagawa na basta nag-i-skala siya na
Di, ganun yung ano. Pero naka-press yung slide niya, tapos nagpe-fret siya sa likod para meron siyang scala, meron siyang so parang ganun. Mas kuha mo yun. Ako, mula na sinabihin ko, itapon yung slide, tinapon ko na lang. Bigyan ko ang sarili ko isang buwan. Tapos, actually, meron naman akong piyesa na may slide, pero hindi ko siya pinagtitripan. Ano yung... Yeah. Ka ba yan? Alala ko yan. Peking kung pilit kung perfect yung damping. Mali mo maituturo ko sa iba. Yung isa pang magaling na slide ngayon, mas bata, Landreth din. Pero hindi niya kamag-anak yung isa. Hindi niya kamag-anak yung isa. Si Joey Landreth naman to. Canadian, taga Winnipeg. If you're enjoying this video, please give it a thumbs up like, hit that subscribe button, and ring that bell. Ito grabe kasi ginagawa niya yung same na technique pero nakakapag alam mo yun, jazz standards style. Yun ang gusto kong marating. Yun. Tapos ang tuning niya is open C. Ay nako. Huwag na lang. Standard hindi, lang. pero kung tumugtog siya, hindi mo akalaing open tuning. Oo, pero kasi hindi ko sa cloud niya lahat eh. Hindi ko na kaya magbago pa. I mean, hindi, ibig sabihin yung may mapupulot pa rin sa approach. May mapupulot pa rin sa approach niya. Pero kumbaga sa kanya, standard tuning niya na yung open C. Tapos kumakanta din. Paano yan? Yung next album mo, all slide album. Hindi naman yan. Pero I'm sure gagawa ako ng something na para magamit ko siya. Meron ka pang gustong i-impart? Ano pa yung gustong i-impart sa ating viewers? Well, basta enjoyin lang yung the journey, di ba? Yung the journey ng pagiging musikero mo. At saka siguro keep an open mind. I mean, more open than I have. Kasi ako medyo para akong kabayong nakaganon eh. Alam mo yun, yung gusto ko lang. Ganun eh. Yung gusto ko lang. Pero narinig ko nung nag-aaral-aral pa lang ako, sabi sa akin, pag magpa-practice ka, ang practicein mo kung saan ka mahina. Kaya nga pinipilit ko mag-just nun kasi yun ang weakness ko. Pinipilit kong matuto para magamit ko sa ibang form, ibang music, pero aralin mo rin. Like, hindi ko matututunan yung melodic minor kung hindi ako nagpumilit mag-jazz. So, pati yung mga diminished, pati yung mga whole tone, I guess. So, lawakan ng konti yung pag-aaral, and then somehow you'll be able to narrow it down to your own path, di ba? Yung sarili mo lang na gustong gawin. Ang akin, ang ultimate goal to in music is to create music, to create my own. Iba-iba, mayroong mahilig sa mag-cover, kung saan ka maligaya, iba. Ako gusto ko gumawa ng sarili ko, gusto kong, ayun. So, kanya-kanyang biyahe, mga kapatid. Nice. Tapos, para sa mga gustong maging up-to-date sa mga activities ni Noel, active siya sa Facebook, and then active din siya sa Guitarra Study Group, Facebook group, di ba? Mm-hmm. Medyo. Oo. Nagsishare ako actually, doon. Kung sumali kayo sa group na yon, maraming mga live video si Noel doon kung tinuturo niya ang karamihan ng pinag-usapan natin ngayon. Maraming magagaling din doon, yung Casey Fresco, magaling din pare. Magaling talaga. Tsaka si tag dito? Si June Ibasco. Si June Ibasco. Siyempre, yun. Siya yung unang original talaga. Sila Mark Flo.
Mark Flo. Shout out, GSG. Yeah. Ayan. O sige, so, Noel, thank you so much sa oras at sa insight at sa inspirasyon. And by this time na lumabas itong Perf Talk na to, labas na yung album ni Noel. So lahat kayo, January pa yun. Bilhin niyo yung album na yun. Kailangan niyo bilhin niyo, pakinggan niyo yung mga obra. At syempre, pag maraming nakikinig, mas gaganahan kaming gumawa ng mas marami. So, ganun yan. Yep. So until the next time, hopefully pag naayos na lahat ng kaguluhan ng mundo, makakauwi ako tapos makakapag-show uli kami ni Noel sa 19 East. Ang sarap nun eh. Oo. Andiyan si Joko. Para mag-enjoy ang lahat ng mga guitar nerds. Ayun. So, anyway, like, share, subscribe. Si Noel, meron din siyang YouTube channel. Wala pa masyadong laman. But ililink ko siya sa bawat episode. So, mag-subscribe din kayo sa kanya. Kasi mas maraming subscribers, mas gaganahan siyang gumawa ng mga videos. Okay? So, hanggang sa muli. Paalam. Hanggang sa muli.